Nagtapos ang Chapter 1 ng Jujutsu Kaisen modulo sa eksenang ginamit na ni Maru ang kanyang third eye. At ngayon, sa paglabas ng Chapter 2, masasaksihan na natin ang mga sumunod na pangyayari. Dito na i-reveal ang pinakamalakas na si Murian. Isang nakakakilabot na pagtatagpo ang magaganap, kasama ng matitinding revelasyon at eksena. This is Mr. AI Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang kabanata sa Kyoto Museum of Emerging Science and Innovation, kung saan makikita si Mino. Nagtanong siya, "Sigurado ka ba rito? Ayos lang ba na gawin natin ang lahat ng ito nang hindi sinusunod ang assessment protocols ng Ministry of Health and Quarantine? Hindi pa kasi tayo sigurado kung ang mga nilalang na ito walang balang nakakahawang sakit o anumang posibleng maglagay sa atin sa problema." Sumagot naman si Usame, "Ang reliyon, lengguwahe, kasaysayan at kultura ng mga ito ay hindi pa natin alam. Kung tratuhin natin sila na parang mga nilalang na may dalang virus, baka agad silang magdeklara ng gyera." Muling nagtanong si Mino, "Hindi nga natin alam kung anong kanilang mga gender at gestures pagdating sa pakikipag-usap ng dalawang magkaibang kasarian. Paano kung ma-offend sila kung kaming dalawa na parehong lalaki ang makikipag-usap sa kanila?" Sagot ni Usame, "So, alam mo na pala ang gagawin mo. Simula ngayon, nakasalalay na ang swerte ng lahat." Maya-maya pa nakarating na sila sa meeting room. Napabuntong hininga si Mino. "Nag-aral ako ng ilang taon para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Pero ito tayo ngayon." Pagkaraan, dumating na ang kakambal ni Maru kasama ng isa sa mga kaibigan nito mula sa spaceship. Bumati sila. "Iginagagalak naming makilala kayo. Ako si Jabaloma, ang diplomatic envoy ng mga Simurians, at ito naman si Cross, ang dispatch officer." Nagpasalamat si Jabaloma. "Salamat sa mainit ninyong pagtanggap sa amin, mga taga-Earth." Napabulong si Usame sa sarili. Nagsasalita sila ng wikang Hapon. Sabay nagngiti at nakipagkamay kay Jabaloma. "Oo naman, welcome na welcome kayo rito. Ako na pala si Usame, ang Acting Minister of Foreign Affairs." Nagpakilala rin si Mino bilang subordinate ni Usame. Ngunit sa kanyang isipan nagtataka siya. Walang nagsabi sa amin na nakakapagsalita pala sila ng Japanese. Kung ganun, nakakapagsalita rin ba sila ng English noon na nasa Amerika sila? Pero bakit hindi ito nire-report ng US? Sa halip, pinapadali pa nilang paghingi ng technology mula sa mga alien na ito. Samantala, inihisip din ni Usami, sinasadya ito ng US. Simula pa nung nangyari ang Kyoto Paranormality Resolution, naging uncooperative ang Japan sa kanila. Kaya ngayang hindi na tayo makakaasa sa tulong ng publiko o sa international community. At ngayong wala ng language barrier, may advantage na sila pagdating sa intel. Pag-upo nila, muling nagsalita si Jabaloma. "May isa lang kaming hihilingin. Posible bang maging presente rin dito ang aming representative?" Sumagot si Usame, "Oo naman. May problema po ba? Kailangan nyo ba munang humingi ng permiso sa amin?" Sabi ni Jabaloma, "Well, kasi ang konsepto ng walang armas walang silbi sa aming representative. Kahit wala siyang dalang sandata, ang mismong presensya niya sapat na upang maging banta. Dahil dito hindi namin siya mapapapasok, maliban na lang kung naiintindihan niyong wala kaming balak na masama." At dito na pumasok ang representative. Grabe, isang pambihirang presensya ang dala ng nilalang na ito. Kinilabutan talaga sina Usame at Mino sa kanyang pagdating. Matapos ang pagpupulong, nag-usap sina Mino at Usame. "Usame, buhay pa naman ako, di ba?" "Oo." "Masama ito. Yung pala ang tinutukoy ng mga tao, isang nilalang na nasa antas ni Rumin Sukuna. Kung seseryosohin ng representative ang sitwasyon, kaya niyang sakupin ng ating bansa ng walang kahirap-hirap. Kaya ngayon malinaw na ang ating posisyon. So, ano na lang ang sasabihin natin? Na salamat at hindi pa tayo sinasakop? Hindi pwedeng basta-basta na lang tayong tumanggap ng lahat ng kanilang demands." Itago natin ang katotohanan ng mga Simurians. Ang kanilang envoy ay isang alien. Hiyaan nating sumama siya sa mga sorcerer sa kanilang mga misyon at sa paaralan. Yan ang isa sa mga demands nila. At sa palagay ko,
Hindi naman ito ganong kalaking problema. Matapos niyan ay ipinakita ang eksena kung saan sa likod ni Cross makikita na ang kanilang representative. Tuluyan na itong pumasok. Isang nilalang na may sungay at kitang-kita ang matinding aura nito na parang si Sukuna mismo. Fun fact, ang initial design sana ni Ryomen Sukuna ay may sungay din. Pagbalik kina Mino, nagulat ito nang marinig ang sinabi ni Usane na ia-assign daw niya sa mga kapatid na Okotsu ang misyon na ito. Ha? Gulat na sabi ni Mino. Alam kong may talento sila pero parang napakabata pa nila para sa ganitong misyon. Ang mga Simorians ay mga refugees, hindi sila mga invaders, sagot ni Usame. Oo, tugon ni Mino, pero sa ngayon lang yan. Maaring na-meet nila ang criteria ng pagiging refugee, pero base lang yan sa kanilang mga inireport. Ang karagdagang detalye tungkol sa kanila ay hindi pa idinidiscobre. Dinugtungan pa ni Usame. Matapos ang nangyaring Kyoto Paranormal Security, 62 taon na ang nakalipas. Ang Japan ay naging kampante. Sumabay pa sila sa nasyonalismong pinasikat noon ng US. Para bang naging kampante sila dahil naiiba raw ang Japan sa ibang bansa. Hindi natin pwedeng ulitin ang maling yon. Kaya sa ngayon, base sa formal at maayos na pakikitungo, ang magagawa lang natin ay umiwas sa kahit anong posibleng maging sanhi ng gulo. Sa ganitong paraan, ang worst case scenario ay mangyayari lamang paglipas ng ilang dekada. Napabuntong hininga si Mino bago nagsalita. Kapag nabulgar ang lahat tungkol sa mga Simorians, tiyak na magkakaroon ng movement na magagalit ang mga tao dito sa Japan. At kapag naudyokan sila, tiyak gagamit sila ng armas. Ang bagay na yun ay magreresulta talaga sa isang gyera. Marining ang sagot ni Usame. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari ang gyera. Ang goal natin ay tunay na pagkakaisa. Ang simpleng pakikipag-usap sa mga aliens sa formal na pamamaraan ay hindi sapat. Dapat mapaantig natin ang kanilang mga puso gamit ang spirito ng bagong era. Namangha si Mino at napatanong. So, ipapaubaya ba talaga natin ang kapalaran ng Japan at ng mundo sa dalawang teenagers? Kalmadong tugon ni Usame. May mga bagay na nagagawa lang ng matatanda at gagawin natin ang papel na yon. Pero, may mga bagay din na tanging kabataan lang ang makakagawa. Matapos nito, lumipat ang eksena kina Eksen Yuka at Tsurugi. Isang alien. Parang ibang usapan na yan sabi ni Eksen Yuka. Well, yan ang sinabi sa akin ng curse user na nakaharap namin. Dumating na raw talaga ang alien. At ang pakikitungo at pakikipagkasundo sa kanila ay nakapasa na sa kamay at responsibilidad ng Japan ever since noong Security Treaty. At ayon mismo sa Inspector General, ang alien ay tinatansyang bilang special grade, kapantay ng threat ni Ryomen Sukuna. Napaisip si Yuka at bulong niya sa sarili. Ryomen Sukuna, siyang nagbigay ng peklat kay Lolo Nona. Pagkatapos ay nagtanong siya, naniniwala ka naman sa pinagsasabi ng basurang taong yun? Tanong ni Yuka. Ang lalaking yun ay basurang tao. Ganun pa man, naniniwala ako sa judgment niya. Ang human trafficking sa mga Japanese ay 1 bilyong yen worth of business. Pero kung hihinto siya sa negosyong yon dahil lang sa sabi-sabing nag-i-invade na ang aliens dito, sapat na yon para patunayan na totoo talaga ang lahat. Dinugtungan pa ni Tsurugi. At saka nakita mo rin, di ba? Ang isang mata ni Maro? Well, may mga ilang sorcerers din naman na may kakaibang muka, sabi ni Yuka. Oo, pero ang mga ilang yon kulang lang ng mata. Wala tayong nakitang may isa pang mata. Nagbigay ng suhestyon si Yuka. So, iti-check na ba natin? Sayang lang ng oras sabi ni Tsurugi. Si Usame mismo ang nagpakilala sa kanila kay Maro bilang inspektor. Ibig sabihin kahit pa alien siya, hindi rin yun ibubulgar sa atin. Hindi ko naman sinabing kay Usame tayo magtanong. Kay Maro mismo. Tatanungin natin siya direkta. Alien ka ba? Hindi rin yun gagana, sabi ni Tsurugi. Kagaya nga ni Usame, wala rin akong tiwala kay Maro. Napatanong si Yuka. Pero sinabi mo na may tiwala ka sa judgment ng lalaking yun, di ba? Napatigil si Tsurugi at nabulong. Oo nga no. Matapos niyan, makikita na nilapitan nila ang curse user na nakaposas at nakakulong. Alam kong pupunta kayo rito, sabi ng detainee na nakangiti. Pero bago ang eksenang yon,
Ilang minuto nang nakalipas, sinabihan ni Yuka si Mino. Lumayo ka muna sa sasakyan, utos ni Yuka. Nagulat si Mino. Ha? Ano bang meron? Tanong niya. Sagot ni Tsurugi. Ang detainee na ito ay posibleng may tinatagong explosive curse object. Bagay na ikinagulat ni Mino. Balik sa present, sabi naman ni Tsurugi. Kita mo? Sinabi niyang alam na raw niya. Naiginis si Yuka at sabi niya, ayaw ko talaga ng mga ganitong klaseng tao, yung feeling matalino. Nasagot naman ng lalaki, at least matalino ako. Sa tingin ko nga, bagsak ka lagi sa mga creativity tasks. Mabilis ang tugon ni Yuka. Hoy, kuya ko yon, hindi ako. Sabi naman ni Tsurugi, natsambanan ka lang ng lalaking to, ganyan ka naman talaga. Agad namang tumutol si Yuka. Hoy, wag mo akong idamay dito. May pangiting tanong ang lalaki. So, nandito kayo para pag-usapan ng tungkol sa aliens, di ba? Sagot ni Tsurugi, bago muna yan. Gusto kong malaman kung saan mo nakuha ang impormasyon na to. Paliwanag ng lalaki. Dapat i-assume nyo na lahat ng data na nakastore digital ay nagli-leak talaga. Partikular na sa mga government offices na hirap itago ang impormasyon kasi nahuhuli na sila sa bilis ng technology, lalo na dahil sa pag-usbong ng AI. Mas mabuti pang ibalik na lang ng gobyerno sa papel ang pagsustor ng data, hindi digital. At isa pa, tinatawag na mga alien ng kanilang sarili bilang mga Simurians. Tanong ni Yuka, teka, magsasalita ka ba ngayon na para bang totoo talaga na may mga alien na nag-e-exist? Nasagot ng lalaki, ha? Gusto mong bumalik tayo dyan? Sasagutin ko pa rin yan. Ang bobo mo talaga, no? Painis na sabi ni Yuka, pwede ko ba siyang sapakin? Ngiti ng lalaki, isa kang jujutsu sorcerer, di ba? Araw-araw kang nagtatrabaho sa paranormal, pero dinideny mo pa rin ang mga bagay na hindi normal. Sabi naman ni Tsurugi, gusto naming makita at marinig ang mga pruweba na talagang nandito ang mga alien. Sagot ng lalaki, may isang mothership na may dalang 50,000 na alien, mga Simurians, at nakalutang ito ngayon mismo sa Japan. Nagulat si Yuka, 50,000? Tugon ni Tsurugi, sapat na yon para mapuno ang isang baseball stadium. Pero paano? Sa papaanong paraan na ang ganyan kalaking ship ay hindi nakikita? Paliwanag ng lalaki, maaaring gumagamit sila ng parang curtains para maging invisible. O baka ibang klase ng alien technology na hindi pa ninyo alam. Galing pa sila sa space, nag-travel papunda rito. Siyempre, may advanced tech sila. Kinabahan ang tatay ni Yuka. Paano kung ang 50,000 na yon kayang mag-perform ng jujutsu? Kaya ba talaga natin silang harapin? Paliwanag ng lalaki, sa tingin ko, may kakayahan silang mabuhay ng matagal sa loob ng ship. Pero lahat ng bagay ay may hangganan. Kaya bago pa maubos ang resources nila, kukuha talaga sila ng supplies. At ang pagkuha nila ng supplies, nangyayari na at mangyayari bukas, alas 8 ng gabi sa bundok ng Kurumayama, sa mataas na bahagi ng Nagano Prefecture. Kung ang barrier techniques ang nagpapa-invisible sa spaceship, tiyak hihina ang barrier kapag naglo-load sila ng supplies. At doon, maaaring masilip ang spaceship kahit saglit. Kaya dapat tiningnan niya mismo yon. Matapos nito, umalis na sina Yuka at Tsurugi. Natanong ni Mino, asan na raw ang explosives? Sagot ni Tsurugi, naayos na. Sabi naman ni Yuka, nakikipag-cooperate naman siya sa atin. Tugon ni Tsurugi, para sa atin, oo. Pero sa POV ng mga higher-ups na nagkokontrol ng intel, magmumukha lang na treason ang pinagsasabi ng lalaking yon. At alam mo kung anong nangyayari sa mga curse users na nakapag-commit ng mabibigat na krimen, di ba? Siguro iniisip niya na ang best chance niya na makawala ay ang gumawa ng komosyon. Nakakainis talaga ang lalaking yon. Pero nakikita na parang nakaramdam ng relief ang curse user. Buti na lang, ibinahagi niya itong impormasyon kay Yuka at hindi sa mga jujutsu higher-ups kasi kung doon niya sinabi, tiyak papatayin talaga siya. Sa ngayon kasi, top secret ang existence ng mga alien. Kinabukasan, sa Nagano Prefecture,
Mount Kurumayama Highlands. Makikita sina Yuka at Tsurugi papunta sa spot na sinabi ng lalaki. Kahit gabi na malamig pa rin dito, sabi ni Tsurugi. Hoy, papunta tayo sa tuktok ngayon, di ba? Pero paano kung nasa ilalim pala ng spaceship? Spaceship at bundok ang pinag-uusapan natin. Siguro nasa tuktok talaga. Sa isip ni Yuka, sigurado ka ba talaga dyan? Napansin niya ang ring ni Yuka at agad siyang biniro ni Tsurugi. Hindi ko ito libabalik sa'yo. Ang lola natin, na-reject siya noon ng 3 malalaking angkan ng jujutsu, pero hindi siya sumuko. Pinatahimik niya lang sila gamit lang ang sarili niyang skill. Nasabi naman sa isipan ni Yuka na sa tingin niya, hindi raw pinatahimik ang tamang salita, kundi minasaker. Sabi naman ni Tsurugi na gusto raw niyang maging kasing lakas ng kanilang lola. Nagsalita si Yuka. Sa kanyang isipan, parehas pala kami. May kanya-kanyang hinahabol na idea ng katotohanan. Gusto ko ring makuhang muli ang singsing paro. Gusto naman ng kuya ko na ibalik ito. Naalala ni bigla ni Yuka ang mukha ni Uten at naisip niya, ito ba ang rason kung bakit gusto naming maging malakas? Sa tingin ko, hindi lang yun. Habang naglalakad sila, bumungad na sa kanila ang napakalaking spaceship. Nakakamangha talaga ang laki nito, mga kaibigan. Sabi ni Tsurugi, grabe, so nandito nga pala talaga ang mga alien. Ayon naman kay Yuka, so ito pala ang ibig sabihin nilang special grade level, nakapantay kay Ryumen Sukuna. Sagutin Tsurugi, si Ryumen Sukuna na baron na tinalo ng ating lolo at lola noon. Hindi ko alam kung bakit naandito ang mga to, pero kung ano man yon, nasa kamay ng mga jujutsu sorcerers ang pagpigil sa kanila. Nasabi naman ni Yuka, yan daw kasi ang nakalagay sa 3D. Pero naalala niya rin, pero sina lolo at lola wala na sila rito. Sagot ni Tsurugi, oo, wala talaga tayong tsansang manalo sa ganitong klaseng level ng lakas. Kaya nasabi ni Yuka sa kanyang isipan, gusto ko lang naman maging kagaya ng aking lolo na si Yuta Otkotsu. Habang si Tsurugi naman ay nag-isip din, at ako, gusto kong maging kagaya ng aking lola na si Maki Zenin. Samantala sa supply area, binati ni Maro ang kanyang kapatid na, Oy Cross, matagal-tagal na. Sagot ni Cross, Maro, ipagpatuloy mo na ang pakikisama mo sa mga sorcerers. Tugon ni Maro, naayos lang naman yon, pero kailangan pa ba talaga ito? Ano? Paliwanag ni Maro, alam naman natin na ang mga taga-Earth, kagaya rin natin mga Simurians, may mabuti, may masama. Sagot ni Cross, unless pareho ang definition nila ng mabuti at masama sa atin, kung hindi, lahat ng to, walang silbi. Pero parehas naman tayo ng pananaw, di ba, sa kung ano ang mabuti at masama? Hindi ikaw ang magde-decide niyan. Iba ang opinion natin pagdating sa conflict at coexistence sa mga tao. Sabi naman ni Maro, mali talaga ang conflict. Kung ganon, manatili ka sa mga earthlings na to. Kumuha ka ng impormasyon at ipresenta mo bilang ebidensya sa proposal mo na dapat makipag-coexist tayo sa kanila imbes na makipaglaban. Ito ang tungkulin mo bilang sundalo. Tanong ni Maro, hindi ka ba babalik sa ship? Meron pa akong sariling trabaho na gagawin. Kaya sabi ni Maro, kung ganoon Cross, kung bukas sabay tayong almusal, ang dami nilang itinuro at ipinakita sa akin ng mga sorcerers. Ang sarap din ng pagkain dito. Ngunit sagot ni Cross, busy pa ako. Matapos niyan, inilipat ng eksena kay Tsurugi na may ginagawa sa parang hologram race band. Inilapit niya ito sa isang machine para makapasok sa parang train station. Nasabi ni Tsurugi, nakalimutan ko ang student pass natin. Sabi ni Yuka, ano mang ginagawa mo? Sagot ni Tsurugi, well, i-relay ko muna ito. Yuka, umuna ka na lang. Sa isang area naman makikita si Cross na nasa tuktok ng isang building tumitingin sa baba. Naabutan siya ni Tsurugi. Oy Maro, anong ginagawa mo dyan? Kung tatayo ka lang dyan, baka isipin ng mga tao magpapakamatay ka. Baka tawagan pa nila ang pulis. Trespassing pa yan. Wala bang ganitong rule sa planeta ninyo? Tumahimik ka. Huwag mo akong kausapin. Sabay alis niya. Bagay na ikinainis ni Tsurugi. Ano bang problema niyan? Grabe, nalalagay nga pala talaga sila sa peligro. Isang Sukuna level ang threat na kaharap nila. Ang misteryosong nilalang na si Cross, may ibang pananaw kumpara kay Maru.
napaka-interesting talaga kung paano mag-a-unfold ang istorya. At dito muna nagtatapos ang kabanata na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, please like, comment at subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.